Hello mga palangga, good morning. So for today's video ay may ituturo ako sa inyong 6 leadership principles to learn from an eagle. So bali yung characteristics or yung attitude or yung behavior ng eagle ay ating i-connect dun sa ating mga leadership principles. So unang principle, eagles fly alone and at high altitudes. Totoo, di ba? They don't fly with sparrows, ravens, and other small birds. So, ano ang meaning nito? So, it has a meaning. Meaning, stay away from narrow-minded people, those that bring you down. Eagle flies with eagles. Keep good company. So, ayan, di ba? So, ang eagle daw ay hindi siya sumasama sa ibang mga birds, kundi doon lang sa mga kasamahan niyang eagles. Okay, so sa atin din ng mga tao, so dapat din natin na ano tayo, yung sinasabi na nga nilo na birds with the same feather flock together. So, totoo yan. Kasi kung magkaiba kayo ng prinsipyo, magkakaiba kayo ng paninindigan, of course, ang ending ay laging may argument na mangyayari. Kaya, you have to go with your kakulay. Next, principle number 2. Eagles have an accurate vision. They have the ability to focus on something as far as skim away or 5 kilometers away. No matter the obstacles, the eagle will not move his focus from the prey until he grabs. Ayan, so ang eagle meron siyang vision, sharp vision, tapos meron siyang focus. Tapos hindi siya aalis doon sa isang target kapag hindi niya nakukuha. So meaning to say, walang tina-target ang eagle na hindi niya nakukuha. Ano ang meaning nito sa i-connect natin sa buhay ng tao? Have a vision and remain focused no matter what the obstacles, and you will succeed. Ayan. So, base dun sa characteristics ng eagle na meron siyang sharp vision and then hindi siya umaalis kapag hindi niya nakukuha pa ang kanyang tina-target. Okay, sa atin din ng mga tao dapat may kakaroon tayo ng focus sa buhay. At yung focus natin, siya muna ang ating doon ang target natin. Huwag tayong aalis. Huwag tayong sumuko kahit ano pa man ang mga pagsubok na darating sa ating buhay. Dahil katulad ng eagle, dapat kung ano yung ating ginugusto or gugustuhin, dapat makukuha natin. Ayan po mga palangga. Number 3. Eagles do not eat dead things. They feed only on fresh prey. Ayan, eagles daw hindi kumakain ng mga patay na mga pagkain, kundi mga buhay. Okay, ano ba ang meaning nito para sa atin ng mga tao? Kung i-connect natin sa ating buhay. Meaning, do not rely on your past success. Keep looking for new frontiers to conquer. Leave your past where it belongs, in the past. Ayan. Kapag kung ano yung mga experience mo, kung ano yung mga lumipas, pero may target ka, di ba? Tapos may nakaraan ka dyan, tapos parang nag-fail ka. So, forget the failure and focus on the next move. Yung parang ganon. Isipin mo palagi na kahit na nag-fail ka ngayon, so darating yung time na makukuha mo kung ano yung target mo. So, ganyan po mga palangga. Huwag tayong makontent kasi kung ano lang tayo ngayon or nakikita natin or alam mo, may target tayo tapos hindi natin nakuha, ay hayaan mo na yon mga ganon. Yung failure mo, isipin mo na parang wala na yun, wala na. Ano agad, panibagong ano na naman, panibagong adventure, ganon. Next, number 4. Eagles love the storm. When clouds gather, the eagle gets excited. The eagle uses the storm's wind to lift itself higher. Once it finds the wind of the storm, the eagle uses the raging storm to lift itself above the clouds. This gives the eagle an opportunity to glide and rest its wings. In the meantime, all the other birds hide in the branches and leaves of the tree. Ayan, sa ang eagle daw ay gustong-gusto yung storm. Yung mahangin, yung malalakas ang hangin kasi doon nag-glide lang siya doon sa hangin. So, kapag nag-gliding lang siya, so yung kanyang pakpak ay nakakapag-rests. Samantalang, yung ibang birds, yung mga maliliit ay nagtatago na sa mga sanga ng mga puno.
So, sa i-connect naman natin sa buhay ng tao, ganito naman po siya. Face your challenges head on, knowing that this will make you emerge stronger and better than you were. We can use the storms of life to rise to greater heights. Achievers are not afraid to rise together to greater heights. Achievers are not afraid of challenges. Rather, they relish them and use them profitably. Ayan. So, kung connect natin sa ating mga buhay, dapat tayo ay we have to face the challenge. Sinasabi nga na the harder the challenge or the difficulty we faced, the greater or the achievement ba, yung ang tamis ng achievement or yung happiness na madadala ng achievement natin na makukuha, mas maganda at napakainam namnamin, ganon. Unlike dun sa halimbawa, hindi tayo naghirap, hindi tayo parang, wala man lang ka-effort, so parang, ay, di bali na lang, parang ganon, parang hindi mo siya pansin or wala kang connection, ganon. So, well, samantalang kung grabe yung pinagdaanan mo, di ba, napaka fulfilling in your part kung maabot mo yung mga pangarap mo. So, keep or face your challenge. Kapag ka nahirapan ka, tanggapin mo yan at dapat iyuyang malampasan. Huwag mong isipin na porke nahirapan ka, kailangan mag-stop ka na. Maudong ka na dayon or ma-stop ka na. Ayaw mo nang mag-continue kasi nga mahirap siyang gawin. No. So, you have to face it. And you need to be positive. Na kahit na ganyan yan siya, nahirapan ka ngayon, parang ang hirap niya, parang ang bigat niya. So, you have to surpass. Ganon. And then, so we have now the principle number 5. Eagles prepare for training. Ayan, eagles prepare for training. They remove the feathers and soft grass in the nests so that the young ones get uncomfortable in preparation for flying and eventually flies when it becomes unbearable to stay in the nests. So, ano yung meaning nito, di ba? Sabi daw, yung mga eagles daw, kapag habang lumalaki yung mga anak niya, di ba, may mga, ano siya, anong tawag doon, mga babies. Habang lumalaki yung babies dun sa nests, yung nanay naman, tinatanggal mga aton dun, tanggal na sang nanay, para, siyempre masakit, maghida-hida dito, di pa na siya complete feeder. So, masakit siya. Ang makatanggal ng feather, ginatanggal ng mga yung nest niya or yung bahay ng baby niya because para ma-motivate yung baby niya na baby eagle na lumipad or umalis doon sa kanyang nest. Ayan, kapag nakalipad na sila, ayan, so they are now ready to face the new challenge of their life. Ayan. Ano yung meaning? Leave your comfort zone. There is no growth there. Ayan. So, sa atin naman ng mga tao, ang meaning naman doon ay huwag tayong mag-focus doon sa ating comfort zone. Lumabas tayo. Kung halimbawa feeling mo sikat ka na dito or nagawa mo na yun lahat pero andito ka lang. Pero may pangarap ka na pumunta doon sa higher pero parang ang hirap nung way para mapunta doon. O yung process parang ang hirap. So, dapat mong tiisin. Dapat mo siyang malagpasan. Dapat mong masurpass yung mga challenge na para papunta doon sa gina-aim mo na mga success. So, yan siya po mga palangga. Dapat umalis tayo doon sa comfort zone. So, kung halimbawa ngayon ay nakatira ka doon sa nanay mo, doon sa pamilya mo, hindi ka pa nakabukod. Pero gustong-gusto mo na maranasan na maging independent. Pero ayaw mo kasi nga, hindi ka man marunong maglaba, hindi ka marunong magluto, parang nasanay ka na may nanay na may sa'yo, may nakaalalay. So, pagka halimbawa gusto mong maabot yung pangarap mo na gusto mong maging independent, so meaning you have to face the challenge. And the challenge is, kailangan mong matutong magluto, kailangan mong matutong maglaba, kailangan mong matuto sa mga bagay-bagay. Ayan. Kapag natuto ka na, napakadali na lamang ng gusto mo na buhay. Ayan. At punta naman tayo doon sa ating last principle, number 6. When the eagle grows old, his feathers become
and not take him as high as he should. This made him weak and could make him die. So he retires to a place far away in the mountain. While there, he planted a weak feelings on his body and big claws against the rocks till he is completely bare, which is a very bloody and painful process. And he stays in his hiding place until he has grown two feathers, beaks, and claws, and then comes out flying higher than before. Ayan. So, ganun pala ang ginagawa ng eagle. Kapag matanda na siya, nahuhulog natin, di ba? Kapag tumatanda na, nakakalbo na, ganon. Ang eagles din pala ay ganon din, nakakalbo. Pero ang nagaganda doon ay may process pala na sila na ginawa. Bumalik yung kanilang, ang kanilang strength. And then, hindi yung strength nila, kundi double pa siya. Ano naman ang connect nito sa ating buhay? Paano natin siya i-connect? So, ganito po siya. We should that old no matter how difficult. Things that burden us or add no value to our lives should be let go of. Ayan. Ating buhay, kailangan natin maglago. Mga bata tayo natin hayaan lang kung laan siya parang magiging yung magiging dahil o paghirap ka pang mas long hindi makuha kung ano yung mga katuhan mo. No, nandun sa yung magulang ka na nandoon sila palagi kapag ikaw ay nahihirapan, hindi ka nagtiyaga, hindi ka naghirap, hindi ka naparaan pang tayo sa sarili. Noon, kapag ganun, tumanda ng wala, o ka na walang focus, ganon. So, kapag ganon, para sa'yo, ikaw mismo yung ang may mo yun or paano mo yan marating. Face all the challenges and face all the difficulties na doon sa mo, doon sa success na mo. Alam mo hanggang aking ngayon about the leadership principles na doon sa characteristics ng